Samantala, maritime bilateral exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan sa West Philippine Sea, matagumpay na naisagawa. Git naman ng dalawang bansa, layo nitong isulong ng malayang paglalayag at international law at di para magsimula ng gulo. Si Christian Vascones sa sentro ng balita. Mapayapang naglayag ang pinakabago at itinuturing na pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar sa West Philippine Sea. Matapos ang paghahanda ng buong pwersa ng Philippine Navy, ay agad nagtungo ang barko sa 20 nautical miles hilagang kanluran ng Cabra Island, Lubang, Occidental Mindoro at Masinloc, Zambales, kapwa na sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng bansa. Ito ay para sa pagsasagawa ng maritime bilateral exercises kasama ang bansang Japan. Bahagi ito ng patuloy na ugnayan at pagsasanay upang mapaigting ang interoperability ng depensa at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. This activity, maritime cooperation activity, is very important, especially between Philippines and Japan, because we are partner nations. So we want to cooperate in terms of conducting our operations. So we want to enhance our interoperability with the ship and at the same time enhance the skills and competency of our personnel as well. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ay ang anti-submarine warfare exercises na pinangunahan ng Philippine Navy. Cross-deck landing drills kung saan nagland ang helicopter ng Pilipinas sa kapwang barko ng Pilipinas at Japan. Photo exercises na nagpakita ng formation at koordinasyon sa pagitan ng mga barko at eroplano. At isang hot wash debriefing sa pamamagitan ng video teleconference or VTC, isang pulong pagkatapos ng misyon at koordinasyon. Kabilang din sa mga lumahok na puwersa mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP, ang Philippine Navy Helicopter. Ito ang Navy aircraft AW159 na ginamit sa cross-landing exercise kanina. Ang helicopter na ito ay may anti-submarine warfare capability na ibig sabihin, kaya nitong makadetect ng mga submarines o anumang mga foreign underwater equipments, lalo na yung mga ginagamit sa digmaan. Kasama rin sa pagsasanay ang isang Cessna C-208 surveillance aircraft, habang ipinadala naman ng Japan Self-Defense Maritime Force JSDMF ang JS Takanami, isang Takanami-class destroyer na may advanced surface at anti-air capabilities, kasama ang Seahawk Maritime Patrol Helicopter. Sa mga nakaraang taon, mas naging aktibo ang Japan sa Regional Maritime Security Cooperation, lalo na kasama ang mga kaalyadong bansa sa ASEAN. Taong 2024, nilagdaan ng Pilipinas sa Japan ang Reciprocal Access Agreement na lalo pang nagbigay daan sa mas malalim na kooperasyon at interoperability ng kanilang mga puwersang pandepensa. Bagamat ang aktibidad ay purong pangdepensa at kooperasyon ang layunin, ito ay nagpapahayag ng malinaw na mensahe ng pagkakaisa ng mga bansa na nagsusulong ng kalayaan sa paglalayag at paggalang sa internasyonal na batas. Hindi para magsimula ng hidwaan laban sa ibang bansa. Actually, we don't view it against anyone or any country. Yung pagkandak namin ng training, it's our regular activity to conduct training to enhance our capabilities. Kasabay ng maritime bilateral exercises, namataan ang CNS Yulin, isang guided missile frigate, at CNS Hohot, isang guided missile destroyer. Wala naman silang unusual activity. So we conducted the training without any interference. So the training was conducted as planned and it was successfully concluded, sir. Ang maritime exercises na ito ay hindi lamang pagsasanay ng mga kasundaluhan, kundi isa rin itong pagpapakita ng lakas na depensa na mayroon ang Pilipinas at ang kahandaan nito sa anumang digmaan kasama ang iba pang mga kapanig na bansa katulad ng bansang Japan. Mula dito sa West Philippine Sea, Christian Vascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.